Nasubukan mo na bang hawakan ng isang sinag ng liwanag? Dumaraan lang ito sa kamay mo, di ba? Parang wala lang. Pero papaano kung sabihin ko sa'yo na ang liwanag, itong parang walang bigat na dumadaan sa mga kamay mo o daliri mo, ay pwedeng maging napakabigat na kaya nitong pumunit ng butas sa universe mismo. Hindi ito science fiction. Ito ang tinatawag na Kugelblitz. At isa ito sa mga pinaka nakakabaliw na possibilities sa physics. Isipin mo to, araw-araw, kada segundo ang liwanag mula sa araw ay naglalakbay ng 93 million miles para lang painitan ng mukha mo. Mukhang napaka-gentle nito, parang wala namang bigat. Pero itong parehong liwanag na ito ay may daladalang sapat na enerhiya para paandarin ang buong planeta natin. Kapag tumama ang liwanag sa solar panel, tinutulak nito ang mga electrons para gumawa ng kuryente. Kapag tumama naman sa balat mo, may sapat itong lakas para magka-sunburn ka. Mukhang walang bigat ang liwanag, pero actually, tinutulak ka nito ngayon din. Pero dito nagiging mas kakaiba ang usapan. Nadiskubre kasi ni Einstein na ang energy at ang mass ay pareho lang pala na nasa magkaibang form lamang. Yan ang sinasabi ng kanyang sikat na equation na E equals mc square. Ibig sabihin, kung magko-concentrate ka ng sobrang daming enerhiya sa isang lugar, magiging mass ito. At kung magko-concentrate ka naman ng sobrang daming mass sa isang lugar, magiging black hole ito. So ano kayang mangyayari kung magko-concentrate ka ng sobrang daming liwanag, ang pure energy, sa napakaliit na space? May mangyayaring isang bagay na parang imposible. Isang black hole na gawa sa purely liwanag. Ang dami ng liwanag na kailangan dito ay halos hindi mo ma-imagine. Naalala mo yung sinabi ko tungkol sa liwanag ng araw kanina? Kailangan mong kolektahin ang bawat sinag ng araw na na-produce nito sa loob ng 89 hours. Halos 4 na araw na tuloy-tuloy na output ng araw. At i-squeeze mo ito sa isang napakaliit na space, mas maliit pa sa atom. Ang concentration ng energy ay magiging sobrang intense na mababalak nito ang space mismo dahil sa bigat nito. Sa point na ito, may mangyayari talagang kakaiba. Ang liwanag na normally ay tumatakbo sa space ng 186,000 miles per second ay mabibihag sa sarili nitong gravitational pull. Imagine mo na naghagis ka ng bola ng sobrang lakas na umiikot ito sa buong Earth at tumama sa likod ng ulo mo. Ganyan ang nangyari sa liwanag sa loob ng isang Kugelblitz. Sinusubukan ng liwanag na tumakas pero hinahatak ito pabalik ng gravity mula naman sa sarili nitong energy. Ang mga forces na involved dito ay halos hindi kayang intindihin ng utak natin sa panahon natin ngayon. Sa napakalit na space na yon, ang energy ay nagiging sobrang concentrated na nagsisimulang masira ang rules ng physics. Nagiging sobrang curved ang space na kahit anong tumawid sa certain boundary, kahit pa more light pa yan, ay hindi na makakalabas pa. Para itong one-way door sa universe. Pwede kang pumasok pero walang lumalabas. Ang nagpapaiba sa Kugelblitz sa regular na black hole ay ang kanilang purity. Ang normal na black hole kasi ay gawa sa mga collapsed stars o ibang matter, pero ang Kugelblitz ay gawa nga sa pure energy. Itong ultimate example ng E equals mc square ni Einstein in action. Ang energy at mass ay hindi lang equivalent, sila ay iisang bagay na nakikita natin sa magkaibang paraan. Ang sobrang dami ng energy na kailangan para makagawa ng isang Kugelblitz ay may pinapakitang napakalalim na katotohanan tungkol sa ating universe. Well, ganito kasi yan. Kahit kunin mo ang lahat ng artificial light na nagawa ng tao sa buong kasaysayan, bawat light bulb, bawat campfire, bawat smartphone screen, tapos i-multiply mo yan ng trillion, kulang pa rin ang energy na yon. Kahit pa i-focus mo ang lahat ng pinakamakapangyarihang lasers sa mundo sa iisang punto lamang, hindi pa rin ito sapat. Ang pinag-uusapan kasi natin dito ay ang pag-concentrate ng mas maraming raw energy kaysa sa 1,000,000 atomic bombs sa isang space na mas maliit pa sa dust particle. Pero, bakit nga ba natin kailangan i-squeeze ang light sa napakaliit na space? Well, may kinalaman ito sa relationship ng gravity sa space mismo. Kapag kasi may sapat na energy o mass na nagtitipon sa isang lugar, hindi lang ito lumilikha ng mas malakas na gravitational pull. Binabago nito mismo ang fabric ng space. Imagine mo na may hinila kang rubber sheet ng mahigpit tapos nilagyan mo ng mabigat na bola sa gitna. Yung sheet ay lulubog pababa. Gumagawa yan ng parang hukay. Ngayon, imagine mo na yung hukay na yun ay naging sobrang lalim na kahit anong malapit sa gilid ay mahuhulog at hindi na makakakyat pabalik.
Ganyan ang nangyayari kapag ang light o liwanag ay naging concentrated enough para maging Kugelblitz. Ang pinaka nakakamanghang parte dito ay yung nangyayari sa eksaktong moment na nabubuo ang Kugelblitz. Habang nag-i-spiral papasok ang liwanag, sinusubukang tumakas nito sa sarili nitong gravitational pull, pati ang time mismo ay nagsisimulang mag-warp na. Sa perspective ng nasa labas, parang bumabagal ang light habang papalapit ito sa point of no return, parang cosmic slow motion replay. Pero sa perspective ng light, kung may perspective man ang light normal lang ang flow ng time habang parang bumibilis na ang buong universe. Pareho lang ito sa physics na dahilan kung bakit kakaiba ang regular na black holes, pero sa Kugelblitz, pure energy ang nagkukos ng mga distortions sa space-time. Nakalculate ng mga scientists na kung sakaling makagawa tayo ng perfect sphere na liwanag, powerful enough para maging Kugelblitz, may mas kakaibang mangyayari. Bago pa lang mabuo ang mga black hole na ito, ang intense concentration ng energy ay gagawa ng parang mirror effect. Magsisimulang mag-orbit ang light sa sarili nito sa mga circles na papaliit ng papaliit. Gumagawa ng mga patterns na hindi kayang i-imagine. Para itong panonood mo sa sarili mo na nanonood sa sarili mo sa dalawang magkaharap na salamin. Ang gulo, di ba? Gumagawa yan ng infinite tunnel ng reflections. Pero ang tunnel na to ay gawa sa pure energy. Binabali ang space at time. Sa point na ito, nagiging sobrang extreme na ang energy density na nagsisimulang mag-breakdown ang current physics equation natin. Pumapasok na tayo sa territory kung saan nagbabanggaan ng quantum mechanics, ang rules na napakaliliit, at general relativity, ang rules naman ng napakalaki. Ito ang isang dahilan kung bakit napaka-importante ng Kugelblitz sa theoretical physics. Baka matulungan nila tayong maintindihan kung papaano nag-fit together ang dalawang fundamental theories na ito. Isipin mo kung anong ibig sabihin nito. Ang liwanag na karaniwan nating iniisip na pinakamabilis at pinakamalaya sa universe ay pwede palang maging sobrang concentrated na mahuli nito ang sarili nito. Para itong ultimate cosmic version ng pagsubok na tumakbo ng sobrang bilis hanggang sa maabutan mo na ang sarili mo. Parang The Flash lang. Ang parehong puwersa na nabibigay ng liwanag sa mundo natin ay pwede palang lumikha sa extreme conditions ng isa sa pinakamadadilim na bagay sa universe. Hindi lang ito quirk ng mathematics. Ito ay fundamental truth tungkol sa nature ng energy, mass, at ang fabric ng reality mismo. Ang posibilidad ng Kugelblitz ay nagbubukas ng malalim na mga tanong tungkol sa ating early universe. Sa mga unang fraction ng segundo pagkatapos ng Big Bang, ang universe ay puno ng radiation na sobrang intense na naturally nakakalikha sana ng mga light-based black holes na ito. Hindi mo may imagine kung gaano ka-high ang energy density noon. Bawat punto sa space ay puno ng mas maraming energy kesa sa lahat ng bituin na nakikita natin ngayon. May mga scientists na naniniwala ng mga primordial Kugelblitz black holes ay baka nandyan pa rin hanggang ngayon, mga invisible remnants mula sa pinakaunang sandali ng ating universe. Pero itong mga black holes na gawa sa liwanag ay ibang kilos kumpara sa mga kapatid nilang gawa sa matter. Dahil nga gawa sila sa pure energy, mas mabilis silang mag-evaporate through Hawking radiation kesa sa regular na black hole. Parang cosmic kettle yan na patuloy na kumukulo, naglalabas ng maliliit na amount ng energy pabalik sa space. Mas maliit ang Kugelblitz, mas mabilis itong mag-evaporate. Yung iba naman ay nawawala sa loob lamang ng fraction of a second habang naglalabas ng mas maraming energy kesa sa 1,000,000 supernova. Itong mabilis na proseso ng evaporation ay posibleng may mahalagang papel sa early universe. Habang nag-evaporate ang mga light-based black holes na ito, binubuhos nila pabalik ang kanilang energy sa space na posibleng nakakaapekto naman kung papaanong nabubuo ang mga galaxy at large-scale structures. Para itong paghahagis ng mga maliliit na bato sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ay nakaka-impluensya kung papaanong gagalaw at magde-develop ang lahat ng bagay. Mas malalim pa ang mga implications ito kung sakaling magkaroon tayo ng technology para gumawa at kontrolin ng Kugelblitz, pero sobrang layo pa siguro nito sa current capabilities natin. Pero pwede sana silang maging ultimate energy storage devices. Hindi tulad ng regular na matter na hindi pwedeng ma-convert completely sa energy. Ang Kugelblitz ay pure energy sa pinaka-concentrated form nito. Ito ang perfect battery ng nature, pero sobrang delikado nitong hawakan.
Ang mga light-based black holes na ito ay china-challenge din ng pag-intindi natin sa information ng universe. Kapag ang regular na matter ay nahulog sa black hole, ang information nito, ang specific details tungkol sa kung ano ito at papaano ito naka-arrange ay parang nawawala forever. Pero anong nangyayari sa information na nasa liwanag kapag naging sobrang concentrated ito at nahuli ang sarili? Ang tanong na ito ay tumutukoy sa isa sa pinakamalalim na mysteries sa physics. Kung pwede bang ma-destroy o masira talagang information o lagi bang nakapreserve ito sa kung anumang form. Ang pag-aaral ng Kugelblitz black holes ay pwede ring makatulong sa pag-intindi natin sa ultimate fate ng ating universe. Habang nakikita nating nag-i-expand at kumukupas ang cosmos, pwede tayong mag-wonder kung may reverse process ba ito. Pwede kayang gumawa ang concentrated light ng mga bagong pocket ng intense energy at gravity. Pwede kayo nitong ma-influence kung paano mag-evolve ang space mismo sa loob ng billions of years. Ang particularly fascinating ay kung paano kinakatawan ng Kugelblitz ang isang ultimate limit sa physics. Ang punto kung saan ang light nagde-define sa speed limit ng universe ay nakuhuli sa sarili nitong energy. Isa itong paalala na kahit ang pinaka-fundamental forces at particles sa nature ay pwedeng gumawa ng unexpected phenomenon kapag na-push sa extremes. Ang fact na theoretically possible ang ganitong object ay nagpapakita sa atin na ang reality ay mas kakaiba pa sa inaakala natin. Gumagalaw ayon sa mga rules na minsan ay parang contrary sa everyday experience natin. Pero perfect sense pala kapag mas pinag-aralan natin ang mathematics at ang physics sa likod nito. At kung medyo naguluhan kayo o medyo may katanungan kayo, ilagay nyo lang sa comment section sa baba at i-highlight natin yan sa Facebook page. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.